Mga problema at maintenance na dapat may consider bago ka mag-handle ng mga rental property. Ang vlog na to ay ginawa ko para maalis yung mga maling expectation sa pag-handle nito. Kasi may mga nagko-comment pa minsan na sabi nila madali lang daw mag-handle niyan at kung sakasakali daw meron kang rental property or paupahan, tuloy-tuloy daw yung pasok ng pera. Pero sa totoo lang, hindi yan 100% totoo. Kasi nagiging totoo lang siguro yan, no? Kung sakasakaling isa lang or dalawa lang yung paupahan mo. Pero kung marami yan, 10, 20 or 30 or 50, kahit brand new pa yan, siguradong sigurado may problema at may problemang lalabas dyan or at least man lang improvement na dapat i-improve dyan sa loob. Kaya ang share ko sa inyo today ay mga actual experiences natin at mga problemang naranasan natin at mga solusyon na ginawa natin. Number one, may isa tayong metro dito sa isa sa mga tenant natin na patuloy yung pag-ikot kahit wala namang gumagamit. Upon checking sa problema, nakita po na meron pong leak, no, sa loob ng flush system ng inidoro nila na hindi rin mapapansin basta-basta dahil wala itong nililikhang ingay. Yung nga lang, maganda po sana, no, na i-require din natin yung mga tenant, no, na i-check nila yung mga linya ng tubig nila or yung mga metro kung may inconsistencies every week siguro. In our part naman, no, na mga nagpaparent, mabuti po na magkaroon din tayo ng PMS once a month. Pangalawa, may isa kaming metro na umabot ng almost 99,000 yung reading. We found out, no, na baligtad pala yung pagkakakabit ng plumber dati. Kaya imbes na pa ganun, naging pa ganun. Lang ventilador yan, imbis na pa ganon. Instead na pa-positive, naging pa-negative. Pangatlo, may isa kaming tenant na patuloy, no, na pumuputok yung kanilang breaker. Upon checking, may problema pala sa isa sa mga wire nito. Buti at naayos na agad. Pang-apat, may nadulas noon sa hagdan natin during rainy season, kaya nilagyan natin to agad ng stair nose. Panglima, lagi ko nang itong binabanggit, mahina yung supply ng tubig noon, kaya naglagay tayo ng tangke. Pang-anim, medyo mahina yung pagkakabit ng gate, no, tsaka yung pagkaka-install nito, kaya in-improve natin yung gate natin, pati yung mga lock system nito. Pang-pito, naglagay tayo ng maliit na canopy sa dalawa sa mga tenant natin dahil patuloy na pinapasok ng tubig, ulan, no, yung kanilang bahay pag sobrang lakas na talaga. Pang-walo, may isa tayong tenant na lagi nakikipagbardagulan sa kanyang asawa kaya na-terminate yung contract nila. Actually guys, sobrang dami pa pero hindi ko na sinama yung ibang mga minor problems, no, na hindi naman sobrang laki yung gastos. Pero at least ang ibig ko lang sabihin dito sa mga binanggit natin kanina is imposible po na wala po talaga maging problema. Mabuti na maghanda po kayo ng operational expense at capital expense. Nang sa ganun, kung sakasakali may mag-arise, no, na mga problema, major man or minor, ready po kayo lagi sa mga problemang katulad niyan.